Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay ano ang ibig sabihin ng holiness. Ngayon po ang ating pag-aaral po sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. At gusto po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sabi dito na, but just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Or sa Tagalog, sa halip kayong banal ang sa inyong tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Teaching number 1, holiness means separation from the world. Ang pagiging banal ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabait o religyoso. Ibig sabihin nito ay ang tahanas ang paglayo sa mga makasalanan at pakamundang kumain. Kapag tinawag tayo ng Diyos na maging banal, hinahangin niya tayong tumalikod sa mga kasalanan at mamuhay ng hiwalay sa sistema ng makasalanan ng mundo. Hindi ayon sa uso, kundi ayon sa kanyang kalooban. Teaching number 2, holiness means belonging to God. Kapag sinabing tayo ay banal, ibig sabihin tayo ay tinalaga o inari ng Diyos. Hindi na tayo nang buhay para sa sarili natin, kundi para sa Kanya. Tayo ay Kanyang mga lingkod, mga anak at kinatawan sa mundo. Ang pagiging banal ay tanda ng pagiging sa Diyos na siya ang ating Panginoon at tayo Kanyang itinubos. Teaching number 3, holiness is transformative. Hindi man ito agad-agad, pero kakabanalan ay may epekto sa ating paugali, pananaw at pamumuhay. Binabago ng Diyos ang ating puso, isipan at pagkatao upang maging kawamis niya. Ang tunay na kabanalan ay makikita sa ating pagkilos, salita at pakikitungo sa kapwa. Application number 1, flee from evil just as a deer flees from a lion. Sa halip na lumapit sa tukso, dapat tayo tumakbo palayo dito. Ang kabanalan ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kundi pagiging matalino at pagbilis na lumayo sa anumang makasira sa ating relasyon sa Diyos. Tulad ng isang hayop na instinctively tumatakas sa panganib, dapat tayo magkaroon ng spiritual na reflex na iwasan ang kasalanan. Application number 2, function only as a dedicated instrument of God. Hindi tayo nilikha para sa sariling kasiyahan, kundi upang maging instrumento ng kabutihan at kalooban ng Diyos. Gaya ng isang gamit sa tahanan na may tiyak na layunin, ganun din tayo. Buhay na handang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Application number 3, face persecution with joy as we live a holy life. Hindi madali ang mamuhay ng may kabanalan sa mundong puno ng kasamaan at maaari mananasan natin ng pag-uusig o pagtutol mula sa iba. Ngunit sa halip na Panginoon Lord, dapat tayo magaling sapagkat ito ay patunay ng ating paglakad kasama sa Kristo. Ang kahirapan ay bahagi ng ating pagsunod sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotions.